Kalamidad dito, kalamidad doon, kalamidad kung saan-saan sa iba't ibang panig ng ating mundo, maging ang Pilipinas. Hinagupit lang naman ng ating bansa ng pagkalaki-laking bagyo na humantong mga sangkay sa isang katakot-takot na pangyayari sa ating bansa. Hello, what's up mga sangkay? Ako muli ito, Sangkay Ganjan. Muling nagbabalik dito sa ating channel kung saan nag-upload po tayo ng mga content na kapupulutan po ng kaalaman at aral. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe ang ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Today mga sangkay, pag-uusapan po natin itong katakot-takot na nangyayari ngayon sa ating mundo. Dulot po nitong climate change. Isang bagyong rumagasa, mga sangkay na naman sa ating bansa ang nagpalubog sa karamihang lugar sa Pilipinas. Nakita po natin mga sangkay ang sitwasyon ng ating planeta na talagang namang nananalasa na po itong climate change. Ang pagbabago po ng klima ang pangalawang problema ngayon ng ating planeta. Isang katakot-takot mga sangkay na bagyo ang rumagasa sa ating bansa na marami sa mga lugar sa Pilipinas tinamaan. Kitang-kita po ng mga Pilipino mga sangkay kung papaano po rumagasa itong pambihirang bagyo na nagpalubog sa maraming mga lugar sa Pilipinas. May mga taong natrap sa kanilang mga kabahayan dahil hindi po agad nakalikas hanggang sa dumating na po sa punto na tumaas na po ng tumaas ang tubig kung kaya't mga sangkay halos hindi na po sila makaligtas. May mga kababayan din po tayo mga sangkay na pumanaw. Nakakalungkot mang isipin mga sangkay, pero marami rin po tayong mga kababayan ang pumanaw at hindi po nakaligtas dahil po sa pananalasa nitong ating kalikasan. Talagang binabalikan po tayo ngayon ng ating kalikasan dahil po sa kagagawan ng mga tao. Tao ang sumira sa ating kalikasan mga sangkay at ang dulot po neto ay mga matitinding kalamidad. Nakaraan lamang mga sangkay, ang Italy ay tinamaan din po ng malakas na pagbaha. Sino ang mag-aakala mga sangkay na ganun ang mangyayari sa kanilang lugar? Ayon po sa mga residente mga sangkay, first time daw po nila na experience ang ganung klaseng pagbaha dahil po sa matinding pagbuhos ng ulan. Ganun din po ang nangyari doon po sa Africa. Tinamaan din po sila ng mga malalakas na pagbaha na nagresulta mga sangkay ng pagkalunod ng kanilang mga kabahayan at pagkawala ng ilang buhay sa kanilang mga lugar. Isa lamang po yan sa mga halimbawa na nagaganap na talaga itong epekto na malubha ng climate change. At ayon po mga sangkay sa mga scientists, humans are responsible for global warming. Itong nakikita po natin ngayon mga sangkay ay epekto nitong global warming dahil sa patuloy na pagtaas ng ating temperatura. Umiinit po ang panahon at maging ang karagatan mga sangkay ay lubhang umiinit na. Ang init na ito mga sangkay ay nakakabuo sa karagatan ng mga malalakas na bagyo. At kapag nanalasa na mga sangkay, lumilikha po ito ng pagbuhos ng malalakas na ulan na halos walang tigil. Kung kaya't mga sangkay dito sa ating bansa, ayon po sa report mula po sa ating mga eksperto, ang ibinuhos daw po na ulan sa rehiyon ng Bicol ay katumbas ng 2 buwan. 2 buwan na ulan mga sangkay, ibinuhos lamang po sa loob po ng 24 hours sa Kabikulan. Ganyan po kalala ang sitwasyon mga sangkay. Sino ang mag-aakala na sa loob lamang po mga sangkay ng 24 hours, ibubuhos po ang ulan ng ganong katindi? Hindi na po ito nakapagtataka sa ating panahon ngayon mga sangkay. Kung maaalala nyo, ang Dubai, naranasan din po nila ito mga sangkay. Tandaan po natin, ang mga lugar doon sa Middle East ay hindi naman po talaga binabaha ng ganon. At halos wala po talagang pag-ulan dahil nga po sa mainit po na panahon at nasa disyerto po sila. Pero nakaraan lamang mga sangkay, binuhos po ang napakalakas na ulan, nakatumbas po ng mahigit 1 taon na pagbuhos. Bumaha po ang kapaligiran mga sangkay. Pinasok po ang mga gusali, kasama na po ang mga mall, na maging ang mga eksperto at mga scientist ay nagulat sa kanilang nakita. Ito na po ay sitwasyon ng ating planeta ngayon na dapat pagtuunan ng pansin ng mga leader ng ating mundo. Ang climate scientist mga sangkay ay nagpakita ng mga ebidensya na ang mga tao nga po o tayo mismo ang responsible for virtually all global heating over the last 200 years.
ang kagagawan ng tao mga sangkay ang naging pangunahing dahilan kung bakit patuloy na umiinit ang ating planeta. Ang average temperature ng Earth's surface ay nasa 1.2 degree Celsius, warmer than it was in the late 1800. At pinangangambahan pa mga sangkay na tataas pa po ang level ng init ng ating planeta sa mga darating pang panahon. Kung kaya't ang mga scientists, mga sangkay ay patuloy na nagpapaalala sa ating lahat, lalong-lalo na po sa world leaders, na maging mapagbantay na at gumawa na po ng aksyon bago po mahuli ang lahat. Dahil nga po hanggang 2030 lang ang deadline neto. Nakita po talaga ng mga Pilipino, mga sangkay, o nating lahat kung gaano kalakas ang pinsala nitong mga malalakas na ngayon na pagbuhos ng ulan. Maraming mga napinsalang mga kabahayan. Kitang-kita po natin ang maladagat na tubig dahil po sa lakas ng pagbuhos ng ulan. Marami po ngayon sa Pilipinas, mga sangkay, nagkaproblema, na stranded, na stuck sa kanilang mga lugar na kinaruroonan, mga sangkay, hindi nakauwi sa kanilang mga sariling tahanan ng agaran dahil nga po sa tindi ng pananalasa nitong bagyo. Maraming mga kakalsadahan, mga sangkay, ang nasira. Maraming mga lugar, mga sangkay, ang winasak nitong malakas na bagyo. At ito lamang po ay paalala sa ating lahat, hindi pa po tayo dito nagtatapos. Marami pa po ang mga paparating na mga mas malalakas pang bagyo hanggat hindi pa po nasusolusyonan itong climate change. Ang problema, mga sangkay, 2024 na. At wala na pong 6 na taon, mararating na po natin ang taong 2030 na siyang deadline, mga sangkay, nitong climate change. Ano nga ba ang mangyayari kung hindi masusolusyonan ang climate change pagdating sa 2030? Ayon po sa mga eksperto, mga sangkay, mas lalo na pong lalakas ang epekto nitong mga extreme weather event, na ang ibig sabihin, mas magiging delikado na ang mga bagyo, mga pagbaha, pagkasunog sa kagubatan, init sa kapaligiran na may malalang epekto sa sangkatauhan. Matutunaw na po ang malaking bahagi ng yelo sa ating planeta. At ang resulta nito, mga sangkay, tataas po ang tubig sa karagatan, maraming mga syudad ang lulubog at mabubura sa mapa. At ang malala dito, mga sangkay, wala na pong magiging solusyon. Yan na po ang magiging normal na kalagayan ng ating planeta. Katakot-takot na kalagayan sa paparating na panahon. Itong mga nakikita natin ngayon, mga sangkay, sa ating paligid, na grabing pagragasa dulot po nitong mga malalakas na bagyo, na kinakatakutan natin ngayon, mga sangkay, patikim pa lamang po yan ng epekto nitong climate change. Pero mga sangkay, itong patikim ng pagbabago ng klima ay nagdudulot na po sa atin ngayon ng malaking distraction sa iba't ibang panig ng ating mundo, lalong-lalo na po sa Pilipinas. Papaano pa kaya, mga sangkay, ang mangyayari sa ating mundo kung mararating po natin ang 2030 na wala pong magiging solusyon dito sa climate change? Ano ang mangyayari sa ating mundo? Kaya't, mga sangkay, tayo mga naglilingkod sa ating Panginoon, patuloy nating palakasin ang ating spiritual na pamumuhay. Hindi natin alam ang mangyayari sa hinaharap. Kung kaya't patuloy po tayong umasa sa ating Panginoon at sa Kanya lamang po tayo kakapit, dahil alam po natin na ang kaligtasan ay nagmumula lamang po sa ating Panginoong Diyos. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Comment niyo po sa ibaba. Huwag niyo pong kailimutan na isubscribe ang ating YouTube channel.